Hi mga ka-backyard, kumusta po kayo at kumusta din yung alaga nyo sa bahay mga ka-backyard? So panibagong araw na naman mga ka-backyard at panibagong idea, tips na naman ang share ko sa inyo mga ka-backyard. So nakikita nyo tong dalawang manok na to mga ka-backyard. So sila po mga ka-backyard ay mga US Selkie. So itong white naked neck shoe type mga ka-backyard is isa po itong male. And then yung ito sa gilid mga ka-backyard is isa po siyang hen mga ka-backyard. So, ang kulay po niya mga ka-backyard is silver Binchin. So, ano nga ba dapat nating malaman mga ka-backyard o ihanda kapag nagpaplano tayo na mag-alaga ng USLK na manok? So, mayroon akong 6 tips mga ka-backyard na ibibigay sa inyo. So, ang mga tips na to mga ka-backyard is based lang sa experience ko dito sa aking mga alagang selkie sa bahay mga ka-backyard. So, kung gusto mong malaman mga ka-backyard, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Dahil natitiyak ko mga ka-backyard, marami kang matututunan kapag nagpa-plan ka na mag-alaga ng mga USLK na gusto mong alagaan. So unang tips ko sa inyo mga ka-backyard, kapag nag-plan pa lang kayo na mag-alaga ng mga USLK na manok, dapat mag-research kayo ka-backyard para malaman nyo ang mga characteristics nila, mga dapat ipakain at hindi ipakain, at yung mga vitamins nila mga ka-backyard. So, pangalawang tips ko sa inyo mga ka-backyard, mag-prepare kayo ng cage nila. So, bakit nga ba need natin mag-prepare ng cage nila mga ka-backyard? Mas maganda kasi mga ka-backyard pag nag-prepare na tayo ng cage bago tayo bumili ng USLP para maiwasan natin mga ka-backyard ang pagkamatay nila. Kasi pag once may cage na sila ka-backyard is mayroon na po silang safety na area para doon sila natin ilagay. Kasi nung una mga ka-backyard, nung unang bumili ako ng Selkie, is wala akong sapat na kulungan. So ang tendency po nun mga ka-backyard is kinain po siya ng aso. Kaya ayun, patay yung Selkie ko mga ka-backyard. Kaya ibinigay ko sa inyo ang idea na to mga ka-backyard para mag-success talaga ang pag-alaga nyo ng mga Selkie. So pangatlong tips ko sa inyo mga ka-backyard, dapat alamin ninyo sa may-ari kung anong patuka ang binibigay niya sa kanyang mga Selkie before nyo sila kunin. Kasi kapag hindi nyo inalam mga ka-backyard ang patuka na ibinibigay ng may-ari na binilhan nyo ng Selkie, at pagdating sa inyo mga ka-backyard is mahirapan kayo sa patuka na ibibigay sa kanila dahil hindi sila nasanay sa patuka mga ka-backyard na ibinibigay ninyo. So, ang tips ko sa inyo mga ka-backyard, dapat alamin nyo muna sa may-ari, tanungin nyo yung may-ari na binilhan nyo, para pagdating sa inyo mga ka-backyard, is hindi po nag-a-adjust ang Selkie ninyo sa kanilang page na kinakain mga ka-backyard o yung patuka nila. So, pang-apat ko na tips sa inyo mga ka-backyard, dapat may vitamins kayong ibinibigay sa kanila. So, ang gamit ko pong vitamins mga ka-backyard sa aking mga USLK na mga breeders at saka USLK na mga chicks ko dito ka-backyard is kapag ganito na sila kalaki mga ka-backyard, mga 3 months old na sila. So, Vitamin Pro po yung ginagamit ko sa kanila mga ka-backyard na vitamins. So, sa isang week mga ka-backyard, binibigyan ko sila ng 2 times na vitamins para mayroon naman silang panglaban mga ka-backyard sa mga sakit. So, ang Selkie mga ka-backyard is hindi naman sila silan alagaan, pero mas mabuti na yung nagbibigay ka ng vitamins sa kanila mga ka-backyard para at least meron silang panglaban sa iba-ibang klima natin mga ka-backyard. Dahil minsan is mainit sa umaga and then uulan sa hapon. So maganda mga ka-backyard na may vitamins tayong ibinibigay sa ating mga alagang Selkie. Panglimang tips ko sa inyo mga ka-backyard, dapat alam nyo ang edad ng Selkie na binili ninyo. So bakit ko ba ito nasabi sa inyo mga ka-backyard? So pag once kasi mga ka-backyard, alam nyo ang edad ng Selkie na binili ninyo. So kapag isinalang nyo na sila mga ka-backyard for breeding, is alam nyo mga ka-backyard ang totally na edad nila. So, hindi kayo mahirapan mga ka-backyard na mag-breed sa kanila kasi alam nyo ang edad nila mga ka-backyard. Kasi pag once bata yung Selkie mga ka-backyard na ipinagpares natin for breeding, is ang tendency po nun mga ka-backyard, ang hen po na Selkie is maaari pong magkaroon ng egg bending mga ka-backyard. So, ang egg bending mga ka-backyard is isa po yung nangyayari sa ating mga alagang hen na mas bata pa silang nag-iitlog. So, ang tendency po niyan mga ka-backyard is hindi po makalabas ang itlog sa kanilang puwit mga ka-backyard. Kaya po nagkaganon. So, para maiwasan natin yan mga ka-backyard, dapat kapag magsalang tayo ng Selkie for breeding mga ka-backyard,
ang practice ko po dito sa aking backyard is nagsasalang ako ng mga hen mga ka-backyard is nasa 8 months old na sila para maiwasan ko talaga ang egg bending na mga pangyayari sa kanila mga ka-backyard. So ang pang-anim ko na tips sa inyo mga ka-backyard, kapag mayroon kayong mga native chicken sa bahay, is huwag nyo silang isama mga ka-backyard sa isang area. Dahil nga sa pag-uugali ng ating mga USLK mga ka-backyard, sa taglay nilang napaka-friendly na manok mga ka-backyard. And then yung ating mga native chicken mga ka-backyard is masyadong aggressive ang mga cock niyan mga ka-backyard. Pag once may nakikita silang isang cock din mga ka-backyard o di kaya ibang variety ng manok. So ang tendency po nun mga ka-backyard, pag once pinagsama natin sila sa isang area, is mag-aaway po sila. So pag once mag-aaway sila mga ka-backyard, dahil sa taglay na floppy feeders ng ating mga USLK, is hindi po sila nakakalaban ng maayos. So maaring mabugbog sila mga ka-backyard at yan po yung kahinatnan ng pagkamatay nila mga ka-backyard. So para maiwasan natin ang ganung mga senaryo mga ka-backyard, is mabuti na wag natin silang ilagay sa ibang variety ng manok. So kung silky yung alaga nyo mga ka-backyard, dapat silky lang talaga sila. Kapag native mga ka-backyard, dapat native lang para maiwasan natin ang pag-aaway nila mga ka-backyard. Dahil ang ating mga alagang silky mga ka-backyard is madali lang silang ma-stress. Kasi pag once ma-stress yung ating alagang silky mga ka-backyard is baka mamatay pa sila. So mas mabuti na wag natin silang isama sa mga native chickens natin mga ka-backyard. So hanggang dito lang ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga videos ko nilalabas patungkol sa aking mga alagang manok at mga ibon sa bahay mga ka-backyard. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.